Bakit nga ba palaging kinakabit sa rock and roll ang satanismo? Kung ang rock and roll ay nagmula sa blues sa Amerika, noong araw sa early part ng 1900s, mga kapatid, sa Amerika ay may isang alamat tungkol sa isang blues guitar player na si Robert Johnson. Nagkaroon daw ng kasunduan sa demonyo itong si Robert Johnson para maging mahusay daw tumugtog ng gitara. Abay, itong si Robert Johnson ay pinagpalit raw ang kanyang kaluluwa. Opo, kung alam po ninyong kantang Crossroads, opo, si Robert Johnson po ang original nun. At kinover po yun ng Cream at si Eric Clapton yung kumakanta ron. Pero mula sa blues sa 3 nota ang batayan ay napakaraming ebolusyon na ang pinagdaanan ng istilong ito ng rock and roll, anong blues. At ang tunog ng gitarang kahoy ay nagkaroon ng kuryenteng magpapasabog sa kakaibang ingay na maging katuwang ng makabatang rebelyon. At para manindak, ay maraming banda ang gumagamit ng mga elementong taliwas sa mga simbolismo ng Kristyanismo. Ang mga krus ay binabaligtad. Umaawit hindi ng parang anghel pero garalgal na tila halimaw ang sigaw. At mga lyrics na may misteryosong kahulugan. Noong dekada 70 at 80 ay napakarami mga magulang ang nagpoprotesta. Hindi raw dapat pinapayagan ang gantong uri ng mga kanta, ng gantong klaseng musika. Ang mga ito raw may masamang impluensya sa kabataan. Nag-uudyok na magdroga, questionin ang mga magulang at otoridad, at umasa lang barumbado. Gaya na rin ang mga rockstar nilang mga idolo. At marami nga sa mga ito, kung hindi nag-overdose at namatay sa droga, ay nasiraan na ng ulo. At mukhang dyan nga patungo sa edad na 25 si Salvador Agustin alias Badong, na hanggang ngayon ay tinitimbang pa rin kung totoong nagpakita nga ba talaga sa kanya ang demonyo o imagination mo lang yan. O nasisiraan na rin ba siya ng ulo? Dahil sa shabu, dahil sa acid, mogadon, cup syrup, kabote, nobain, at talampunay na inaabuso, at fentanyl na rin. Bilang fan ng mabigat at madilim na estilo ng rock and roll, ay sanay na siyang makita ang figura ng demonyo sa mga album cover at mga t-shirt. Pero hindi niya akalain kung gaano pala nakasisindak sa personal itong ahente ng impyerno. Pero demonyo na rin sa tagal itong mga pinagdadakdak ko. Kaya tuloy na po natin ating kwentong sinulat ni Ginoong Orly Aquino. Mga kapatid, pakinggan po ninyo ang konsyerto ng Diablo. Ang sarap talagang tumira ng shabu. Kaya wala akong pakialam sa pagkontra ng iba sa aking bisyo. Basta nakakakita ko ng tiyempo kahit dito sa aking kwarto. Wala ang makakapigil sa akin para magpakasawa sa droga. Kaya ng dati. Mas masarap ang pagtira ng droga kapag sinasabayan ng pakikinig na aking paboritong musika. Musika. Isasalang ko na itong paborito kong plaka. Plaka ko. Dapat plaka na. Wala na iba. Wala na. Dahil wala pa rin katulad ang kalidad ng tunog kapag nasa vinyl. Vinyl. Walang kwenta yung mga MP3 na yan. MP3. Kapag pinakinggan ng paboritong black metal na banda, ang demonyo Death Squad. Ito. Play ko na. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Masailan ng karayom. Masailan nga kasi masailan ng karayom.
Lalang sumasarap ang shabu aba nakikinig ako ng paborito ko, 143666. I love Lucifer at masagarap the innocence. Kaya lalo ko pang lalaksan ang pagtugtog. Oo, laksan mo. Sundutan ko pa ng X Pinoy, acid, at itong kabutay na nagpapakulay ng buhay na panaginip. Ano itong lumitaw sa tabi ng vinyl player? Isang nakaubad na lalaking maitim at pabalahibong buong katawan. May buntot at mga sungay. Demonyo! Tama ka. Isa nga akong demonyo na nanggaling sa impyerno. Hindi to totoo. Totoo ako, Madong. Kilala mo ko? Ilang gabi na akong naglalagay rito sa kwarto mo. Hindi mo alam dahil madalas hindi ka nakapaglaba ka rito. Lumayas ka, demonyo! Lumayas ka! Huwag ka matakot sa akin. Ikaw ako natatakot sa'yo dahil alam ko isa ka lang masamang pangitain. Hindi ako pangitain lamang. Totoo ang nakikita mo. Maglaho ka, demonyo! Maglaho ka! Narinig ko pong minabasag sa kwarto ni Kuya Badong, kaya pinuntahan ko po kayo agad. Malapit lang naman po sa bahay natin tong ating tindahan na tinatauhan nyo eh. Gabi na. Malapit na kami magsara ng mga tindera ko. Magsara na po kayo, Mama. Hindi po ako kumatok sa kwarto ni Kuya Badong kasi galit siya nang naiistorbo siya eh. Pero baka po may masamang nangyari kay Kuya. Huwag mo nga ako isama sa paglorosaryo mo, Emma. Tapos na po ako magrosaryo, Daddy. Alam mo ngayon kung mabala pag umiinom ako. Gabi-gabi na lang po bang alak ang inyong kaharap? Ang pag-inom ko'y gaya lang ng pagdarasal mo. Nakasanayan ko nang nagpapaantok mula ng yumawang mami mo. Daddy, kaya po lumapit ako sa inyo. May narinig po ako sa kabilang bahay. Alin? Yung pagpapatugtog ni Badong? Di ka na nasanay dun eh. Halos gabi-gabing nagpapatugtog ng nakakairitang musika ang kapitbahay nating yon. Kay lakas magpatugtog kaya nakakabulahaw. Bago po natigil ang tugtog sa bahay nila, parang may nabasag doon kanina eh. Baka may masamang nangyari po sa kabila. Wala akong pakialam kahit may masamang mangyari sa buwisit na kapitbahay natin. Matagal nang nakukulili ang tenga ko sa sobrang lakas ng tugtog sa kanila. Palibasa, adik ang Badong na yun kaya wala siyang pakialam kahit makaperwisyo siya ng iba. Sana ma-overdose na siya sa bawal na gamot para wala na tayong problema. Mama, wala akong masama nangyari sa akin. Ba't nabasag ang salamin ng tokador mo dito sa kwarto, Badong? Kasi may pusang gala na nakapasok dito. Binato ko ng cellphone. Aksidente tiyamaan ng salamin. Akala ko may masamang nangyari na sa inyo, Kuya Badong. Kaya pinuntahan ko agad si Mama. Ay naku, ikaw ang masyadong sumbongero, Boyet. Ay, nag-aalala lang sa'yo ang bunsong kapatid mo. Nagmamalasakit lang siya sa'yo. Bilin kasi sa atin ni Papa bago siya namatay, Kuya, na magmalasakit tayo sa isa't isa. Dahil dadalawa lang tayo magkapatid. Nabubisi talaga ako sa pagiging sumbongero mo. Kuya naman! Pag di ka tumigil na ako susumbong mo kay Mama. Talagang malilintikan ka sa akin, Boyet.
Salamat walang masamang nangyari sa'yo, Badong. Ba't ka naman mag-aakala may masama nangyari na sa akin, Emma? Kasi narinig akong nabasag sa bahay niyo kanina at hindi ko makontak ang cellphone mo. Nagka-problema ang cellphone ko kanina, pero naayos ko na kaya natawagan mo na ako. Lagi kang mag-iingat ha. Huwag mo na ako masyadong inaalala. Hindi mo maiaalis sa akin na hindi mag-alala sa'yo. Mahal kita. Kaya kahit mabigat ang loob sa'yo ng daddy ko, lihim ako nakipagrelasyon sa'yo. Hindi ko naman tinatanaw na utang na loob sa'yo ang pakikipagrelasyon mo sa akin. Ilang buwan na tayo. Kung nagsisisi ka naging tayo, kahit anong oras pwede ka makipag-break sa akin. Badong? Naantok na ako, ha? Matulog na tayo, Emma. Sige na. Sandali lang. Badong? Badong! Ba't parang galit po kayo, Daddy? Talagang nagingit-ngit ako dahil narinig ko kanina ang pakikipag-usap mo sa cellphone. Daddy... Walang hiya ka! Kung di mo pa nakalimutang isara ang pinto ng kwarto mo, di ko pa mabibisto ang kagagahan mo. Pinagbawalan na kitang makipagmabutihan kay Badong dahil irresponsable siya at lunong sa masamang bisyo. Pero hindi ka nakikinig sa akin. Daddy, magbabago rin po si Badong. Makipagkasira ka sa kanya, Emma. Kailanman ay hindi ako papayag na mapabilang sa pamilya natin ang isang drug addict. Naintindihan mo? Kulit mo naman, Emma. Badong, pasensya ka na tumawag uli ako sa'yo. Kung ayaw mong matulog, magpatulog ka. Huwag ka mamerwisyo ng iba. May problema tayo. At ikaw ang problema ko. Narinig ng daddy kong pag-uusap natin sa cellphone kanina. So, problema ba yun? Gusto niyang makipaghiwalay ako sa'yo dahil sa bisyo mo. Hindi tapusin na natin sa atin ang lahat. Ano? Papayag kang maghiwalay tayo dahil lang sa tutol sa'yo ang daddy ko? Pasensya ka na talaga, Emma. Pero di gaanong importante sa akin ang relasyon natin. Mas mahalaga sa akin ang bisyo ko kaysa sa'yo. Hindi ako makatulog Ano ba ito? Di dahil sa'yo tinawag sa akin ni Emma, kundi dahil sa nakita ko kanina dito sa kwarto ko. Isang demonyo na nakakakilapot ang anyo. Nakangisi siya pero nanlilisik ang mapupula niyang mga mata. Kanina lang ako nakakita ng ganong kasamang pangitain Ang ipinagtataka ko, bago pala ako nag-uumpisan tumira ng droga, mabababa ang tama ko kanina. Paano ako nagkaroon ng ganong kasamang pangitain? Isang demonyo na biglang lumitaw dito sa kwarto ko kanina at naglaho ng batuin ko na cellphone. Diba? Ba't ka ba intindihan ng masamang pangitain yan? Pagsasounds na lang uli ako. Oras na para ilabas ang paborito kong plaka. Ilabas din ng foil at bato sa may tira. At susundutan ng masarap na tableta. Badong? Demonyo? May lumitaw na naman demonyo dito sa kwarto ko! Hindi totoo to! Nananaginip lang ako! Nasaktan ako, nasampalin ko ang sarili ko! Ibig sabihin, hindi ako nananaginip lang, ha? Hindi, di ba? Gising ako, gising. Di masamang pangitain lang nakikita ko. Totoong may demonyong lumitaw dito sa kwarto ko. Totoo. Kinikilabutan ako sa anyo ng demonyo.
Demonyo! 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 Kahit magsisigaw ka, walang ibang makakarinig sa'yo, Badong. Dahil sa kapangyarihan ko. Hindi ko mabuksan ang pinto! Nababalot ng kapangyarihan ko ang kwartong ito. Tanging ang tugtog lamang ng musika ang makakalabas dito. Demonyo! Huwag ka ba nagpapakita sa akin, ha? Ang gaya mong lulong sa masamang bisyo ay kaibigan naming mga kampo ng dilim. Kaibigan mo ako? Magkatulad ang hilig natin. Nanunuot hanggang sa puso ng impyerno ang musikang pinatutugtog mo. Ang musika ng lagim. Ang sounds ko, musika ng lagim. Kala ko naman gimmick-gimmick lang yan ng mga asta ng mga bandang metal na ganyan. Ako'y labis na nahuhumaling sa pakikinig sa pinatutugtog mong musika. Kaya ako umahon sa impyerno. Makikipakinig ako ng musika dito sa iyong kwarto. Demonyo! Kung di kita nakakausap, di ako maniniwalang totoo ang tulad mo. Tinatanggap mo ba ang pakikipagkaibigan ko sa iyo, Badong? Payag ka bang magkaroon ng kaibigang nagmula sa impyerno? Ng kwarto niyo, Daddy. At halos ipalibag niyo pa sarang pinto. Kumukulo ang dugo ko, Emma. Lasing na po yata kayo. Kahit nakainom ako, hindi. Nabubwisit ako sa nakakairitang tugtog sa kabilang bahay. Kaya hindi ako makatulog. Huwag po kayong magalit, Dad. Pupuntahan kong Badong na yon. Kukumprontahin ko siya. Huwag na po. Kapag hindi niya pinatay ang buwisit na musikang pandiablo, kung musika nga bang tawag doon, kaming dalawa ang magkakamatayan! Father Roman, mano po? Kaawaan po kayo ng Diyos, Nana Berang. Buti po inabot ko kayong gising pa rito sa inyong parokya. May maipaglilingkod po ba ako sa inyo? Iisang lugar po ang ating tinitirhan. Pare-pareho po tayong maaapektuhan sakaling magkatotoo ang ikinababahala ko. Ano po ang ikababahala ng balitang mahusay na espiritistang gaya ninyo? Father, may hangganan po ang aking kaalaman at karunungan. Kaya pinuntahan ko kayo. Kayo po ang higit na may kakayahang pumigil sa lagim na pwedeng maganap sa puok na ito. Lagim? Kanina po nung nagsasagawa ako ng ritual at orasyon bago ako matulog, may naramdaman po akong gumagalang masamang espiritu dito sa ating lugar. Masamang espiritu? Isang kampo ng dilim, Father, na anumang sandali ay pwedeng magsabog ng lagim. Sumugod kina Badong. Bitiwan mo ako, Emma. Huwag niyo na po siyang sitahin at kumprontahin. Pabayaan mo, sugurin ko yung adik na yun. Tatawagan ko po siya. Pakikiusapan kung patayin na niya ang pinatutugtog niyang musika. Ikaw na rin na nagsabing di mo siya makontak dahil pinagpapatayan kanya yung cellphone. Huwag mo na siyang kausapin. Ako na ang bahala sa kanya. Ipapatigil ko sa kanya na kakairit ang tugtog sa bahay nila sa ayaw sa gusto niya. Magandang gabi sa inyo, Mang Rudy. Emma. Magandang gabi rin po, Nana Berang. Tila may problema kayong mag-ama. At kahit narito kayo sa kali, parang nagtatalo kayo. Yung kapitbahay namin ang problema ko, Nana Berang. Si Badong. Sobrang lakas magpatugtog eh. Nakakabulahaw. Kaya susugurin at kukomprontahin ko.
Ako nang kakausap kay Badong. May gusto talaga akong sabihin sa kanya. Makabubuting umuwi na kayong mag-ama para rin sa kaligtasan nyo. Bakit po, Nana Berang? Malakas ang pakiramdam ko, Emma. Nasa di kalayuan lamang sa atin ang isang kampo ng dilim. Nana Berang, wala akong kampo ng dilim sa bahay namin. Ba't nahihimbing na kamo mga kasambahay mo? At ikaw lang ang gising sa bahay niyo ang lakas ng patugtog mo sa iyong kwarto. Ay, trip ko ho yun. Wala na ho kayo ron. Nakabubulahaw ka sa inyong mga kapitbahay. Di ko na ho problema ang problema nila. Nilabas ko lang kayo dahil panay ang pindot nyo sa doorbell namin. Dahil nga kailangang maipaalam ko sa iyo ang nararamdaman ko na may kampo ng dilim na pwedeng nasa loob ng inyong bahay. Ay, hindi ho ako naniniwala sa kampo ng dilim na sinasabi ho ninyo. Pwede ba akong pumasok sa bahay niyo? Ay, para naman ho ano? Para mapatunayan ko kung wala ngang kampo ng dilim o masamang espiritu sa bahay niyo. E paano nyo ho malalaman kung may masamang espiritu sa bahay namin? Mararamdaman ko yon. Ay naku, pasensya na ho talaga dahil hindi ho ako naniniwala sa inyo. Badong. Magsasayang lang ho tayo ng oras dito, Manang. Umuwi na ho kayo. Binabalaan kita. Pag binaliwala mo ang paalala ko sa iyo, baka ikaw ang maging unang biktima ng nararamdaman kong gumagalang masamang espiritu. Sabi ko nga sa inyo, Nana Berang, mahirap kausap ang Badong na yon. Hindi niya iniintindi ang paalala at babala ko sa kanya. Nana Berang, pagpasensyahan na po natin si Badong. Sagad na pasensya ko sa adik na yon, hoy. Daddy, huminahon po kayo. Pag di siya nagpatulog, di ko rin siya patutulugin. Magkakagulo na kami kung magkagulo. Daddy, ano po gagawin niyo? Nako! Huwag mo nang hayaang lumabas ng bahay ang daddy mo, Emma. Kahit ako'y uuwi na rin, tila lubhang mapanganib na manatili pa sa kalye pag may gumagalang masamang espiritu. Ang sarap makinig ng iyong musika, Badong. Demonyo, pumayag ako makipagkaibigan sa'yo dahil nangako kang proprotektahan mo ko. Tutuparin ko ang pangako ko sa'yo. Baka pangyarihan ako. May pagtatanggol kita kahit kanino. Ang mga parak na pwedeng tumapot sa akin ang problema ko. Ako ang bahala sa sino mang kakalaban sa'yo. May bumagsak sa bubungan namin! Badong! Patigilin mo ang tugtog mo sa bahay niyo! Tigilan mo na yan! Ang kurang na kapitbahay ko palang bumabato sa bahay namin. Anong gusto mong gawin ko sa kanya? Bahala ka na, demonyo. Bahala ka na. Patahimikin mo ang buwisit na kurang na yun. Matagal na akong asar na asar sa kanya kaya gamitin mo sa kanya ang bagsik na kapangyarihan mo. Badong! Pag di mo pinatigil ang nakakabulao na tugtog, hindi ko tatagtanan ng pagbato sa bahay niyo! Matanda ng lalaki. Ano ito nasa di kalayuan sa akin? Isang nakaubad at maitim na lalaking may buntot at mga sungay? Di mo nyo? Tama ka. Isa nga akong demonyo na nanggaling sa impyerno.
kampun ng dilim na kakilakinabutangan nyo. Kampun na ako ng dilim na papatay sa'yo. Bitawan mo ni Lenko! Wala kang magagawa laban sa lakas ko, matandang lalaki. Hindi ko matanggal ang kamay mo. Nakasakan sa Lenko! Bibigay ko ang leg mo. Dudurugin ko ang lalamunan mo. Huwag! Papatay kita. Di nalutas ng mga pulis ang kaso ng pagbatay kay Mang Rudy. Hanggang nailibing ang matandang kapitbahay namin. Di pa rin nakikilala at nahuhuli ng mga pulis ang pumatay sa kanya. Ha? May tumutugtog sa kwarto ni Kuya Badong? Sino nagpapatugtog doon? Ako lang narito sa bahay ngayon. Dahil kanina pa umalis si Kuya, si Mama naman nasa tindahan. Ang player ni Kuya Badong ang tumutugtog dito sa kwarto niya. Ba't kaya ito tumutugtog? Ang sakit pa naman sa tenga ng music na madalas patugtugin ni Kuya. Buti pa patigilin ko na nga. Baka madatnan pa ako ni Kuya dito sa kwarto niya at makagalitan na naman niya ako. Ano itong bigla lumitaw dito sa kwarto ni Kuya? Isang nakahubad na lalaking maitim ang katawan. May buntot at mga sungay. Boyet, Sino ka? isa kong demonyo na nanggaling sa impyerno. Ba't kilala mo ako? Walang hindi ako nakikilala sa mga nakatira sa bahay na ito. Dahil madalas ako rito. Mama! Mama! Walang ibang makakarinig sa'yo, Boyet. Saan ka pupunta? Demonyo! Huwag ka humarang sa daraanan ko! Paraanin mo ako! Lalabas ako sa pinto! Palalabasin kita. Pero bago ka lumabas, tumitig ka muna sa mga mata ko. Ayoko! Hindi mo matututulan ang gusto ko. Natatakot ako sa'yo. Pulang-pulang mga mata mo na parang nagbabaga. Sa ayaw at sa gusto mo, tititig ka sa aking mga mata. Ano? Hindi ko mapigil tumingin sa mga mata mo. Sa ayaw at sa gusto mo, magiging alipin ka ng aking kapangyarihan. Alipin na susunod sa lahat ng aking ipag-uutos. Saan ka galing, Emma? Sa simbahan, Nick. Ipinagdasal ko ang pagkakaroon ng katahimikan ng daddy ko sa kabilang buhay. Dapat managot ang may kagagawan sa pagkamatay ng daddy mo. Kaya nga bago ako umuwi, dadaan muna ako sa presinto. Aalamin ko kung may development na sa pag-iimbestiga ng mga pulis sa kaso ng daddy ko. Ako, pupunta naman ako kay Nabadong. Buti nga't dalawin mo siya. Kailangan niyang kaibigang tulad mo. Pakikiusapan ko siya ulit na tigilan ng paggamit ng bawal na gamot. Sana sundin ka na niya para rin sa kabutihan niya. At pakibigay mo nga to sa kanya, Nick. Ano yan? Vinyl record ng mga charismatic song. Mga kanta ng papuri at pasasalamat sa Diyos galing sa kaibigan kong choir sa simbahan. Sige. Ibibigay ko to kay Badong. Mas mabuting ganyan ang pakinggan niya kaysa yung maiingay na banda. Oo nga, pero makinig kaya siya ng mga charismatic music?
Nakakakilabot naman ang alulong ng asong gala na yun. Kung makaalulong, parang nagbabadya ng mangyayaring masama. Kanina pa ako pumipindot sa doorbell. Wala namang nagbubukas ng gate. Wala yatang tao dito eh. Ayun, may nagbukas na ng pinto. Si Boyet pala. Boyet, nariyan ba ang Kuya Badong mo? Mamamatay ka. Ha? Boyet, ba't nanlilisi ka mga mata mo? At ba't may hawak kang kutsilyo? Papatayin kita. Wag! Papatayin kita! Boyet! Dumating ka ba dong? Ano ba nangyari rito, Ray? Hindi ko alam. Pagdating ko rito, bigla akong sinaksak ni Boyet. Nakailag lang ako kaya nadampisan ako ng kutsilyo sa braso. Parang hindi ako nakikilala ng kapatid mo na biglang naging bayulente. Boyet! Ano bang katarantaduhan ang ginawa mo? Akin na nga yung kutsilyo! Papatayin ko kayo! Yung pinagsasasabi mo, pati ako sarili mong kapatid panlilisikan mo na mga mata? At naambahan mo na kutsilyo! Badong, lumayo na tayo dito. Parang wala si Boyet sa sarili niya. Parang mag-uuramentado ng kapatid mo. Papatayin ko kayo! Papatayin ko kayo! Ba't ho kayo napailing, Nana Berang? Unti-unti nang nagaganap ang kinatatakutan ko. Ano hong... Ang pagsasabog ng lagim ng kampo ng dilim na naramdaman kong gumagala rito sa lugar natin. Ano ho ang nangyari kay Boyet? Bakit ho pati sarili magulang niya hindi niya nakikilala? Ang iyong bonsong anak ay sinasaniban ng masamang espiritu. Kaya siya nawala sa kanyang sarili at kaya siya naghuramentado. Nana Berang, tulungan niyo ho ang anak ko. Huwag kayong mabahala. Kahit malagay sa panganib ang buhay ko, gagamitin ko ang lahat ng nalalaman ko upang kalabanin ang kapangyarihan ng isang kampo ng dilim. Pakawalan mo ako! Papatayin ko kayong lahat! Boyet, anak ko. Huwag kayong mabahala. Baka makahulagpos ho si Boyet sa pagkakagapos niya. Magsasagawa ako ng nararapat na ritual at orasyon para mabalik siya sa kanyang sarili. Arepo, tene, tabain. Nana Berang, napahandusay ang anak ko at hindi na kumikilos. Boyet! Boyet! Salamat matapos akong magsagawa ng ritual at umusal ng orasyon, lumayas sa katawan ni Boyet ang masamang espiritong sumanib sa kanya. Ay, kaya napahandusay siyang walang malay at nagbalik na sa kanyang sarili ng matauhan. Kaya makakauwi na ako. Magandang babae. Ha? Diablo? Tama ka. Isa akong Diablo na nagmula sa impyerno. Huwag kang lalapit sa akin. Nagpakita ako sa iyo dahil kinakalaban mo ako. Layuan mo ko. Pinabalik mo sa sarili ang paslit na inutusan ko na magsabog ng lagim. Diablo, magbalik ka sa impyerno. Huwag kang magkalat ng lagim dito sa ibabaw ng lupa. Wala kang karapatang diktahan ako. Babalik ka sa impyerno, sa ayaw at sa gusto mo. Wala kang magagawa laban sa akin. Aba, kalamorok, may tam, abak, laura. Hindi mo mahigita ng kapangyarihan ko. Huwag mo kong sakalin, Diablo! Babayaran mo ang paglaban sa akin. Bago mo ako mapabalik na sa pilitan sa impyerno, pipigay ko ang leg mo. Dudulugin ko ang lalamunan mo.
Patay na si Nana Beram? Opo, Father Roman. Kaya naparito po ako sa parokya para ibalita sa inyong masamang nangyari kagabi sa matandang espiritista. Ano? Kanyang ikinamatay? Natagpuan po siyang nakabulagta malapit sa bahay ni Nabadong. Pero may ilang nakakita raw po na sinakal siya ng isang demonyo. Parang gusto kong sisiin ang sarili ko. Bakit ho, Father? Noong lumapit sa akin si Nana Berang, hindi ako agad naniwala sa kanya. Ipinagsawalang bahala ko mga sinabi niya na inakala kong bunga lang ng makaluma niyang paniniwala. Pero kung nakipagtulungan ako agad sa kanya, baka hindi siya napahamak. At baka makatulong pa ako sa pagsugpo sa pagkakalat ng lagim ng Kampon ng Dilim. Kampon ng Dilim po, Father? Emma, sa pagkamatay ni Nana Berang, naniniwala na ako sa kanya. Totoo ang ikinabahala niya. Totoong may Kampon ng Dilim na gumagala sa ating lugar at nagsasabog ng lagim. Hindi kita maintindihan, Boyet. Maniwala ka sa akin, Kuya Badong. Paano wala kang matandaan sa mga nangyari? Talagang hindi ko alam yung nangyari kagabi na sinasabi mong ginawa ko. Hindi mo alam na tinangka mong patayin si Nick? Hindi nga, Kuya. At di mo rin alam na pati ako gusto mong patayin. Oo nga. Nasugatan mo nga sa kamay ang kaibigan ko eh. Ang natatandaan ko, narinig kong tumugtog yung plaka mo. Kaya pumasok ako sa kwarto mo at may nakita akong demonyo. Ha? Nakakita ka ng demonyo sa kwarto ko? Oo, Kuya. May demonyo sa kwarto mo. Nakakatakot yung itsura niya. Sobrang nakakatakot. Father Roman, matigas po ang pagtanggi ni Badong na may demonyo o masamang espiritu sa bahay nila. Kaya naparito ako sa parokya. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Ano naman ang maitutulong ko, Nick? Naniniwala po ako na bilang isang alagad ng Diyos, kayo ang higit na nakakaalam kung paano masusugpo ang pagkalat ng lagim ng isang demonyo. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Huwag kang mag-alala at di ko nahahayaang magpatuloy ang pamiminsala ng Kampon ng Dilim. Salamat po, Father. Kung totoo mang may demonyo o masamang espiritu sa bahay ni Nabadong, itataboy siya ng kapangyarihan ng Diyos. Gabi na, Badong. Hanggang ngayon ba, di ka pa nakakapagdesisyon kung papayag kang maitaboy ang masamang espiritu rito sa inyong bahay? Father Roman, sinabi ko na ho sa inyo ni Nick. Di totoo ang kinatatakutan niya. Totoo man o hindi na may masamang espiritu dito sa bahay nyo, makakabuting pabindisyonan mo na rin to. Oo nga, Badong. Para matiyak nating di na mamamalagi dito ang anumang Kampon ng Dilim. Ay, bahala ho kayo, Father. Bendisyonan niyo ho itong bahay namin kung gusto niyo. At huwag ka na uling magpapatugtog ng rock music, Kuya Badong. Huwag ka sumabat sa usapan namin, Boyet. Nahayaan mong kapatid mo, Badong. Baka makagulo lamang siya, no? Boyet, ba't ayaw mong magpatugtog ng rock music ang kuya mo? Kasi Kuya Nick, nang kusang mag-play ang plaka ni Kuya Badong at tumugtog ng rock music, may lumitaw na demonyo dito sa kwarto niya.
Demonyo? Opo, Father. Nakakatakot po yung mukha niya. Maitim at hubad ang katawan at meron siyang buntot at mga sungay. Tumigil ka na nga ng pagsisinungaling mo, Boyet! Totoong sinabi ko, Kuya. Kaya huwag ka na magpapatugtog ng rock music. Baka lumitaw na naman yung demonyo. Takot na takot ako sa demonyo. Huwag kang umiyak, Boyet. Kuya Nick, Inilabas kita sa kwarto ng Kuya Badong mo para huwag ka nang matakot. baka po di sundin ni Kuya ang sinabi ko na huwag na siyang magpapatugtog ng rock music. Kasama ng kuya mo sa kwarto si Father Roman. Alam ng pare ang kanyang gagawin para mapalayas ang sinasabi mong demonyo rito sa inyong bahay. Kuya Nick, mapalayas po kaya ni Father Roman ang demonyo? Mo, Badong. Father Roman, talaga ho bang gusto niyo magpatugtog ako nitong paborito kong banda? Itong Demonyo Death Squad? Bakit hindi? Kung yun ang makakapagpatotoo sa sinasabi ng bunsong kapatid mo. Di ko ba kayo natatakot sa demonyo? Bago ako naparito sa inyo, tumawag na ako sa Panginoon. Alam kong di niya ako pababayaan sa gagawin kong pagtataboy sa masasamang espiritu. Kayo ho ang bahala. Susundin ko ho kayo. Sasalang ko na tong plaka at ang paborito kong kanta nila, ang 143666. Nakita niyo, Father? Walang lumilitaw na demonyo. Naniniwala ho kayo ngayon na dito to ang sinabi ng kapatid ko? May tawang sumasabay sa tugtog. Nakakakilabot na tawa na malamang na pagmamayari ng Diablong nagsasabog ng lagim. Ano yung botelyang yan, Father? Benditadong tubig ang laman ng botelyang ito, Badong. Bebendisyonan ko na ang vinyl record na pinagmumula ng halakhak ng di natin nakikitang nilalang. Umuusok ang vinyl player na tumigil sa pag-iikot? At may sigaw na nanggaling sa vinyl record ng mabendisyonan ko. May kampon nga ng dilim dito sa kwarto mo, Badong. Father Roman, patuloy ako magbebendisyon. Kampon ng dilim, sa ngalan ng Panginoong makapangyarihan, lumayas ka! Lumayas ka! Father Roman, hindi ko po akalaing totoong may Diablo dito sa bahay namin. Wala na po kayong dapat ikabahala. Nangako sa akin si Badong na hindi na uli siya magpapatugtog ng rock music. Ang musikang nag-aanyaya sa Diablo para pumarito. Salamat na lang po, Father, na palayas niyo ang kampo ng dilim. Sa Panginoon tayo higit na magpasalamat. At mag-ingat kayo. Dahil baka ang Diablo'y naghihintay lang ng pagkakataong muling magsabog ng dilim. Ano, Badong? May lumitaw na demonyo rito sa kwarto mo para makipakinig ng musika mo? Oo, Nick. Ilang beses siya nagpakita sa akin bago pa siya nakita ni Boyet. Umamin na ako sa iyo dahil malamang di na magbalik ang demonyo dahil sa pagbendisyon ni Father Roman dito sa kwarto ko. Ba't kayo mo na ipinaalam sa akin? Baka kasi di ka maniwala sa akin. Isa pa,
Nangako ang demonyo na poprotektahan ako sa mga parak na pwedeng dumampot sa akin. Kapalit ng pakikinig niya ng paborito kong plaka ng bandang Demonic Death Squad na nakakainggaan niyo sa kanyang pumarito sa ibabaw ng lupa. Bakit naman kasi ganong musika pang nakahiligan mong pakinggan? Masarap kasing pakinggan. Para akong buhay na buhay at dinadala sa ibang lugar. Sa ibang mundo. Kasi nga gumagamit ka ng bawal na gamot. Babawasan ko ng paggamit yun, Nick. Huwag mo nang bawasan. Tigilan mo na. Para sa kabutihan mo yun. Bago masira ang iyong buhay at kinabukasan. Salamat sa pagmamalasakit mo sa akin. Mga classical music na lang ang pakinggan mo. O jazz. O itong mga charismatic song na ipinabigay sa iyo ni Emma. Oo na, susundin na kita. Di na ako makikinig ng satanic metal. Para di na magbalik dito ang demonyo. Ha? Badong, kusang tumugtog ang vinyl player? Ha? Kusang tumugtog ang nakasalang na record ng rock music? Umaandar ng pabaliktad ang vinyl record? Badong. May nakakakilabot na boses na nanggagaling sa vinyl na tumatawag sa iyo, Badong. Tinatawag ako ng demonyo. Balik na naman ang demonyo. Badong, pumatay ka. Demonyo. Badong, lumabas na tayo rito sa kwarto mo. Biglang kusang sumara ang pinto. Hindi ko mabuksan. Pumatay ka, Badong. Sundin mo ang utos ko. Pumatay ka. Badong, ba't nalilisik ang mga mata mo? Ba't parang hindi mo na ako nakikilala? Mamatay ka! Mamatay kita! Badong, huwag mo ako sa kanil! Bitiwan mo leg ko! Hindi ako makahinga! Pumatay ka. Magsabog ka ng lagim. Badong! Ayaw ko malabog dito sa kwarto mo! At bakit nakahandusay sa sahig si Nick? Pinatay ko siya. Ay, Diyos ko! Diyos ko, anak! Bakit nanilisik ang iyong mga mata? Ba't parang hindi mo na ako nakikilala? Pamatay kita! Ano mo nangyari? Wala sa sarili ang kuya mo, Boyet! Pinatay niya ang kaibigan niya! Sinalitin po pa si kuya ng demonyo! Malamang, anak, gaya na nangyari sa'yo nung isang araw. Kaya tumakas na tayo. Halika, humingi tayo ng tulong sa ating mga kapitbahay. Opo! Bilisan po natin, Mama! Sumusunod po sa atin si kuya! Bilisan po natin, Mama! Hindi kayo makakatakas! Papatay ko kayo! Papatay ko kayo lahat! Mama ni Badong, sumigaw na yun ah. May masamang nangyayari yata sa bahay nila. Boyet, bilisan mo! Nasunod mo po ako, Mama! Madalas ako! Mabubuwal ako! Mama, bumangon po kayo! Alalayan ko po kayo makabangon! Makirot ang kaliwa ko pa! Boyet! Nalinsan yata ang buto sa paa ko! Hindi ko maihakbang! Mamatay kayo! Mama, papalapit na po sa atin si kuya! Naglilisik ang mga mata na parang wala sa sarili niya! Humingi ka ng tulong, Boyet! Dali! Bago dalawa pa tayo mapatay ng kuya mo! Tumakas ka na! Babalikan ko po kayo agad, Mama! Ano? Bakit namatay ka na? Emma! Huwag na namatay ka! Wala si Badong sa sarili niya!
Kaya parang hindi niya ako nakikilala. Malamang pati ikaw pagtakaw, patayin rin niya. Ano pang hinihintay mo, Badong? Pumatay ka na. Pumatay ka ng pumatay. Sa plaka nang gagaling ang nakakakilabot na boses na nag-uutos kay Badong. Sa kanta nagmumula ang utos na magsasabog si Badong ng lagim. Alam ko ang gagawin ko para makabalik si Badong sa sarili niya. Patitigilin ko ng kanta. Ita-turn off ko ng plaka. Babae. Ha? May demonyong biglang lumitaw sa tabi ko. Kung hindi ka napatay ni Badong, ako ang papatay sa'yo. Hindi mo ako matatakot, demonyo. Wala kang laban sa aking kapangyarihan. Di mo mahihigitan ang kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Huwag mong babanggitin ang pangalan na yan. Di ko lang paulit-ulit na babanggitin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Patutugtugin ko pa ang record ng Charismatic Souls at mga awit ng papuri at pasasalamat sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Huwag! Huwag mong patugtugin ang musikang yan! Nabibigyan ako! Parang nabibigyan ang ulo ko! Parang sasabog ang ulo ko! Matapos sumabog ang ulo ng demonyo, naglaho siya. At nagbalik ka sa iyong sarili, Badong. Hindi ko akalain, Emma. Napatay ko ang kaibigan ko. At munti ko na rin mapatay sarili ko matapos akong kasangkapin ng demonyo sa pagsabog ng lagim. Kaya huminto ka na sa paggamit ng bawal na gamot. Di lang sa paggamit ng droga ako hihinto. Hindi na rin ako makikinig ng mga kantang ganito. Para di na maulit sa buhay ko ang lagim na hatid ng musika ng demonyo.